Good day, everyone. Hello. In this short video, sermon series break na ngayon. Ang bilis ng panahon, no? Yeah, sermon series break na ngayon. This is going to be three meetings. Yes, three meetings. Until Friday is our next, Tuesday 31. So hanggang October 31 yung ating sermon series break. So ano ba yung ating aabangan sa ating sermon series break? So ganun pa rin, what God wants pa rin. Ano pa yung gusto ng Diyos sa mga panahon na ito. So ngayon, introduction lang to, and then Friday and then Tuesday is going to be our regular meetings. So regular sessions. So first and foremost is ano ba ang mga mangyayari sa Israel? So that's going to be one. So the Lord said to me, wala pa ang Israel na sinasabi ni Lord na magagather ang mga Israelites. Yan ang sabi sa akin ni Lord as of yesterday. Wala pa raw yung Israel na yon. So what does it imply to you? That the modern day Israel that we all know is fake. Diyan sa mga vloggers na nagsasabi malapit na matapos ang panahon, they have either wrong interpretation of the Bible or they are blind. Abangan nyo yun. So, sabi ni Lord sa akin, wala pa ang Israel na sinasabi na yun na magagather ang lahat ng mga Jewish people. Take note, sabi nga sa Bible na I forgot which passage na my people will going to be scattered. May narinig ako mga prophet na mayroong ilan na sa Mexico, mayroong ilan na sa New York. Yes, the Lord confirmed meron nga mga Jews sa New York. Meron nga. Wala pang confirmation si Lord kung meron ba talagang Hudyo sa mga ibang lugar. One is New York, another that I heard is Mexico. Sa mga prophets, sinasabi meron daw sa Mexico. Meron daw. The Lord has to double check kasi wala pa kaming pag-uusap talaga ni Lord dyan. Pilipinas, yes. Pero not as many as Mexico or New York. Wala pa kaming pag-uusap sa Mexico. Abangan nyo na lang sa susunod na sermon series break. Kasi may in-open up sa akin si Lord about Mexico, pero wala pa talagang intro further discussions about that. So, what does the Israel mean? So, ano ba tong mga modern day, mga symbolic places, no? Sabi ni Lord, these are made by the Roman Catholics. Sila ang gumawa ng mga lugar dyan. Kaya nga sabi ni Lord, the Lord has problems with the Zionists. Yung mga talagang naniniwala sa Israel na the Lord has a big problem with the Zionists. Kasi sabi ni Lord, yung Israel na pinapaniwalaan nila is not really the Israel. Pati yung mapa sa Bible na Israel could be one part of it. Pero yung ancient Israel nila Moses tuloy. Yung ancient Israel nina Abraham, nina Noah is different from the modern day Israel na nandoon. So, abangan nyo yun. So, paano ba tayo napunta dyan sa map ng Israel na yan? You will simply know that it is just a result of the United Nations na sila lang naman ang may gawa-gawa niyan. But the Lord said, no, my people, my country is not yet made. Kasi nga, di ba, naalala nyo, back in the day na sinakop ng Babylonia yung Judah and the Assyrians invaded the Israel before. Well, the Israel is way bigger than before. Kita nyo yung mga kaaway ng Israel sa bandang south like Egypt, Tunisia, Algeria, and the like are all former lands of the ancient Israelites. Yung buong Sahara Desert is part of Israel, the ancient Israel that is not written before.
Kaya nga magkaaway nila Israel kasi alam ng mga demonyo dati talaga nilang sakop 'yan. Dati yang sinakop ni na Joshua, ni na nung mga iba pang mga judges, especially Solomon. Kaya nga umabot pa sa south yung kaharian ni Solomon. Take note, yung Israel is really bigger than what do the maps written. Abangan nyo yun. So, isa na yan, what will happen to Israel? The short answer is wala pang lugar ang Lord para dyan. What will happen next? So, in a vision, pinakita sa akin ni Lord sa lugar namin na about the zombie effect. Abangan nyo ito. So, naririnig ko na. So, may mga nakita na ako sa lugar ko, sa may area ko mismo. Yung mga tao, puro dugot-dugot na. Puro dugo na nakikita ko, puro patay na. Tapos yung sinasabi nilang paint the town red. That is true. Parang nakita ko sa vision sa akin, pinakita sa akin habang nagdadasal ako kanina. Yung kalsada, puro dugo. And then, kung ano yung mga kalansay ng mga zombie, that is what it looks like in the future. So, it may happen in a lot of ways, but the thing is, it will happen. Kasi nga sabi ni Lord sa akin, in the future, not now, na nakikita na ni Lord na mababawasan ng kalahati ang population ng buong mundo. That is one. So, actually, ito, kwento ko sa inyo. The Lord Jesus allowed me to have communications with some of the peoples in the Bible before. So, nakausap ko na. So, nagpakilala sila. So, sige. Sina Pablo, nakausap ko na. And recently, si Ezra. Pinahintulot sa akin ni Lord na makausap ko si Ezra. So, nag-usap kami. Sabi sa akin, alam mo, sundin mo lang yung Panginoong Hesus kasi nakikita na namin na yung mga Levites, ang mga totoong Levita pala, ito yon. The tribe of Levi is still the one that will function as the pastors. Kasi the Levites, as we know before, are the priests na sila yung nagsa-statistics, sila yung talagang leaders ng bayan. But now, sabi sa akin ni Ezra, ang nakikita na kasi ni Lord sa mga Levita today, sila yung mga pastor. Sila yung mga leaders of the faith. Now, sabi sa akin, it doesn't make sense anymore kasi back in our day, matagal pa naman bago dumating si Lord, bago magkatawang tao. Pero sabi sa akin ni na Ezra, alam mo anak, hindi na matagal bago matapos yung mundo. Sabi sa akin ni Lord, naka-ready na yung mga sundalo. As a matter of fact, yung mga angels is naka-ready na dito sa verse 7. They're ready for the World War III will happen soon. Yes, ito yung mga ilang bagay sinasabi sa akin. The World War III will be ready soon. Kaya nga sabi sa akin ni Ezra, kayo na yung mga huling batch ng mga Levites. Kayo na yung mga huling batch ng mga leaders na magre-raise ng mga tao sa Lord. Hindi na niya nakikita na lalagpas pa sa 4th generation after yung mga magiging apo ko. Hindi na niya nakikita na may kasunod pa. Kasi yun na nga malapit na nga kasi noong sa akin, may mga narinig na ako na mga nagpatotoo na ready na raw yung chariot ni Lord, yung darating si Lord. Yes, ready na. Naka-ready na yun. Kaso nga sabi ni Lord, may mga World War 3, World War 4 pang darating bago darating si Lord. So, sa mga boomers, so hindi niyo na aabutan. Malapit na pero hindi na aabutan ng marami. It's either yung mga apo na ninyo or yung mga apo sa tuhod na ng mga boomers, yung makakaabot ng rapture. Well, either way, sabi ni Lord, malapit na rin lang naman din yon. So, paano naman yung mga hindi aabutan ng rapture? Well, it's still the same. Wala naman nagbago. So, repent, follow the Lord Jesus Christ while energy is still available, habang kaya pa ng lakas.
Follow the Lord. And then, eto hindi repent yung unang forgive. Sabi sa akin, Lord, yung pag mas matanda daw, mas mahirap daw magpatawad. I don't know why. Di ko maintindihan nung una, bakit mahirap magpatawad yung mga matatanda? Eventually, natutunan ko na, syempre, yung mga matatanda, syempre, feeling nila may napatunayan na sila, di ba? Syempre, pag matanda na, syempre, marami na silang pinagdaan ng downtimes. So, ayaw na nila madagdagan pa yung downtime. So, eventually, they don't want to forgive na kasi pagod na sila eh. Ayan yung problema sa mga matatandang leaders, sabi sa akin ni Lord. Ayaw magpatalo. Ayaw magpatawad. I don't know. Matayaw. So, yun yung ilan sa mga what does the Lord wants about the last batch of leaders or the last batch of Levites. So, napag-usapan namin ni Ezra, ano bang hinahanap na ni Lord? Kasi it's clearly, alam naman ni Ezra din na nasa langit na we are now in the New Testament, na iba na yung panahon nila, iba na yung panahon niya, iba na yung panahon natin. Kaya nga sinabi ni Lord sa akin na, eto, alam nyo, ang sabi kasi ni Lord, ang hirap daw sa mga leaders today is, yun na nga, is to forgive. Eto pa, the hard thing about the pastors of today is they don't want to serve anymore. Ayaw na nilang pumantay sa level ng mga sheep nila. I don't know why, but it really happens. Hindi ko maintindihan, pero ganun talaga daw yung katotohanan sa likod ng mga bagay-bagay. So, yun na nga. And then, yun na nga, yung mga, what does the angels do? As of the moment, they're just waiting. They're just waiting for the Lord. And they're just waiting for humans to realize that they're just around already. Ano ba iniisip ng mga Kristiyano ngayon? Kaya nga sabi sa akin ni Lord, do not go to the church. Do not go to a church now. Sabi sa akin ni Lord. Noong una, parang sabi ko, Lord, bakit ganun? Bakit do not go to the church now? Maganda manimba kasi siya naman gumawa ng simbahan di ba? Siya yan Gusto niya yan. Maganda yan. Ang kaso nga lang, almost no one teaches sound doctrine anymore. It's either it's too loose, it's either too lenient, or it deviates to what my doctrine really wants. Halimbawa, yung Trinity na yan, ayaw ni Lord yan 3-in-1 daw. Ano yun, kape? Who got that? Tertula? O sige, sabi ni Lord, my spirit will become, pero sabi ni Lord, teka muna, ako din yun Yung dahilan ko lang naman, bakit ako nagkatawang tao, is to fulfill the Jewish law. Ano ba yung batas ni Moses na binigay kay Moses dati na they need a pure sacrifice. Kailangan ng Diyos yung pure sacrifice. Sino ba yung makakapagbigay ng pure sacrifice na yun? Kasi alam naman ni Lord, wala namang righteous na pare. Kaya nga, nilipat na niya sa kanya mismo. Siya na yung mismong high priest. So therefore, the priests are no longer accountable to human salvation. It is already the man themselves. Teka muna, kung nung nasa lupa pala ako, wala pala ako sa langit. Kasi ang Trinity kasi, ang ini-impose niyan, iba yung God the Father, tsaka iba yung God the Son. So yung God the Son nasa lupa, yung God the Father nasa langit. What if kung sasabihin ko sa inyo, sinabi lang naman sa akin ni Lord, yung sinasabi lang niya naman, Father, 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 is just to hide Himself from being God. Yun nasabi sa akin ni Lord, tinatago niya lang yung pagiging Diyos niya kasi what if kung binunyan niya Diyos siya?
di wala nang hindi na na-exercise yung free will ng tao. See? Pare-parehas lang naman parehas lang naman ng Bible. Hindi naman nalilito yung Bible kasi nga sabi ni Lord, nasa dyan yun eh. I am the Father. So therefore, kung I am the Father, wala sa langit yung God the Father. Ayan, basahin nyo, nasa dyan yun. Sinabi pa nga ni Pedro, tinanong pa nga ni Pedro yun eh, sino ka ba? Ako yung Mesiyas. Oh. So therefore, yung Mesiyas wala dun sa langit. Oh, iisa lang naman kasi yung Diyos kasi nga sabi sa akin ni na Michael, pag nasa langit ang Diyos, nasa langit. Pag nasa lupa, nasa lupa. Hindi kasi matanggap ng maraming tao is, ang Diyos masaya all the time. Yan ang hindi matanggap ng maraming Kristiyano eh, na ang Diyos nalulungkot, ang Diyos nagagalit. So bakit pa niya ginawa yung galit? Bakit niya pa ginawa yung lungkot? Kung hindi naman di siya malulungkot, hindi rin naman siya magagalit in the first place. Why God create emotions out of uselessness? Bakit niya gagawin yun? Kung di naman pala, kung wala naman palang dahilan para palungkot, wala naman palang dahilan para magalit, wala naman dahilan para matakot, bakit niya ginawa yun? Bakit niya in-emulate yun? See? This is the problem of the Christians as of today. This is what I am going to discuss. The modern day Israel, the status of the leaders, the modern status of the sheep, the modern status of the ministry. Ano ba yung mga nawawala na dapat bumalik? Ano ba yung mga nandyan na dapat mawala na rin? Malalaman ninyo na ang prayer ministry ay dapat nang mawala. Bakit? Importante yung prayer ministry ah. Di ba ano yun? Ayun na nga eh. So therefore, pag di ka kasama sa prayer ministry, you're not obliged to pray as urgent as them. Hindi ba dapat lahat ng Kristiyano urgent mag-pray? Hindi ba dapat hindi ministry yan? Hindi ba dapat ng kada tupa na dapat magdasal tayo ng mataimtim? Hindi dapat ministry ang prayer ministry. Dapat lahat ng mga tupa nagpe-pray ng urgent. That is what the Lord said. Yan yung mga ilang ministries na dapat mawala. And then ito pa, sige. Medyo iffy rin yung music ministry ngayon. Ito, sige, hapyawan ko lang. Medyo iffy. Ibig sabihin nun parang medyo tagilid si Lord. Maganda yung music ministry kasi music is one of the ways to worship God. Pero sabi nila parang yung mga kumakanta parang pupunta ng bar. Bakit naman yung kakanta ka na nga lang kung pumorma ka parang pupunta ka ng bahay aliwan? Tapos ganda ng boses to, tapos bibirit habang nasa service. Sige, pasikat pa more. Pasikat ka pa ng boses mo. Tapos sabi sa nila, patatawa ka. Tapos kakanta ka, pipiyok ko naman. Sabi nila, ang daming show off daw sa music ministry ngayon. Tapos kunwari, yung drummer, mag-a-adlib. Tapos, yung music ministry, parang naging adlib. Parang pagalingan nga ng musician. Wala. I mean, eto yun. Kasi music kasi is meant to worship God. Hindi to show off your talent. Yan. Maganda yung music. Sige, don't get me wrong. Music is a good ministry by the Lord Jesus Christ that is given to us. Sabi kasi ng mga angel, kinausap ako ng isang angel ng music, no? So, ganito yan. Usap kami. Lord, paano ba tayo gagawa ng music na gusto mo? Kasi sabi naman kasi sa akin ni Lord, ganito yan.
Yung mga angels kasi, may mga certain, may mga angels talaga meron talagang angels for that one. So, normally, they give the people the inspiration on what kind of music pleases the Lord. Yung angel yung nagbibigay. Sabi sa akin, sige, tutulungan kita. How to make music for the Lord. Sige, tutulungan kita. But the thing is, sabi sa akin, karamihan sa mga music today is inspired by Satan. Pakinggan nyo na lang yung music for the last 30 years. I-compare nyo sa music ng mga 1940, 1950. The lyrics and the way they sang is a lot different. Abangan nyo yan. Music is very good. Pero ang nangyari kasi parang naging parang naging inspiration yata ni Satan. Yan yung ilan sa mga ministry, no? So, eto pa. Hindi naman siya ministry pero maraming dapat baguhin. Yung mga deacons, tsaka yung mga elders, maraming dapat baguhin sa ministry ng church. Masyadong naging trapo. Masyadong naiwan na sa nakaraan ang pamamaraan ng mga elders at ng mga pastors today. Kung ano yung natutunan nila sa mga past teachers sila, ayun pa rin yung ini-imply nila. Sabi ni Lord, I do change. Nagbabago ang pamamaraan ng tao, sabi sa akin ni Lord. Although sige, my doctrine does not change, but the way I do it improves. Tingnan tayo, hindi change. O sige, baka sabihin nyo, maano kayo. Sabi mo nga, the Lord does not change. O sige, sabi ni Lord, baguhin natin. I improve. Nag-i-improve ang pamamaraan ko. It gets better. The problem is, most of the elders, hindi naman lahat, they do not improve. They do not get better through time. Yan. So, abangan niya. Marami tayong pag-uusapan. And then, pupunta na tayo sa mga, robotics. Yung mga pseudo-angels, ang tawag kasi ni Lord sa mga robots, pseudo-angels. So, they try to imitate the role of the angels. Pero, in reality, they do not. So, we will go on to that one. So, next is, eto sabi sa akin ni Lord. Lord, what is one of the greatest ways to worship you? Tinanong ko. Sabi sa akin ni Lord, isa na yung knowing me. And ito yung bago. Study my ways. Study my creation. Kaya nga, parang sabi ni Lord, parang ngayon parang ang tagal-tagal ko nang ginawa yung ilaw. Yung light, di ba? Let's admit it, siya naman yung gumawa ng light, di ba? God created the light. Pero recent lang napansin ni Isaac Newton na pwede pala pag-aralan. That is the name of optics. Ngayon pa lang recent pa lang pinag-aaralan yung ilaw. Halimbawa, yung puno, parang ngayon pa lang dati kasi may, di ba, biology. Ngayon, recent pa lang nagkaroon ng separate na pag-aaral sa puno. That's named dendrology. Sabi sa akin, studying my creation is one of the greatest ways to worship me. Kasi from there, you will know that I am the Lord. You will know how you united I am. Sabi ko, Lord, how do I study the sciences, Lord? How do we magnify you through sciences? Dapat daw, sabi ni Lord, makita mo ang unity between all of my creations to each other. Dapat makita mo yung pagkaugnay-ugnay ng mga between sa puno, yung between sa tao. Dapat makita mo yung pagkaugnay-ugnay nila sa lahat. Everything is united with a purpose. Pag na-realize mo yun, pag nakita mo na yung unity behind that, that is the greatest form of worship. And you will realize that everything shall work together for good for those who trust in God. Sabi sa akin ni Lord, sige, gusto ko pag-aralan yan. Sige, ganito. Yan, mag-research. Basahin mo lahat ng mga libro na meron ka. Basahin mo lahat ng articles, basahin mo yung mga, manood ka naman documentary. Sige, ako yung mag-i-input sa iyo ng mga dapat mong idagdag. Yun na yun. At the end of the day, sabi sa Lord, start within you. Gusto ko magsimula sa iyo yung initiative na aralin kung ano man yung nilikha ko. And the rest will be my work.
If you want to excel in music, sige, simulan mong aralin. Tapos, yung mga angels ko na yung magpapatuloy nung sinimulan mo. Gano'n yun naman yun. That's about it. See you on Friday. God